Sa Ninoy Aquino International Airport naman, lalo rin naghigpit ng seguridad dahil sa inaasahan ding mas dadami pa ang mga biyahero doon. Nakatutok doon live si Julius Segovia. Julius! Mel, may pasok pa sa mga opisina pero marami na rin pasaherong umaalis ito sa NAIA Terminal 3 para sa probinsya Gunitain ang Semana Santa. Bakasyon na sa eskwela, kaya isinama na ni Doreen Quezon ang kanyang 3 anak papuntang Davao. Isasabay na raw nila sa paggunita ng mahal na araw roon ang kanilang family reunion. Pumupunta sa mga simbahan, bisita iglesia. So, normally ngayon, nagsiswimming-swimming na rin kahit paano, di ba? First time namang mag-out-of-town trip na magkakaklaseng ito sa kolehiyo. Bukod sa pagninilay-nilay ngayong Holy Week, nais daw nila maging stress-free ang kanilang summer break. Kaya sa Palawan ang destinasyon nila. Mag-enjoy lang kami ron buong summer, buong Holy Week. Tatanggal lang po ng stress. Bakit stressful ba mag-aaral? Yes, mag-aaral. Kailangan mag-relax doon. Ayon sa pamunuan ng NAIA Terminal 3, inaasahang dadagsa mga pasahero simula bukas at Huwebes Santo na aabot sa 45,000. Kaya dapat daw agahan ang dating sa paliparan. Kung po pwede, pagka domestic flight sila at least 2 hours and then pagka international mga at least 3 hours. And expect some clogging ng mga pasahero sa traffic dyan sa labas. Kasunod ng inaasahang bulto ng mga biyahero, lalong naghigpit ng seguridad sa airport. Bukod sa mga nakapwestong security personnel at K9 units, may nag-iikot ding airport police na sakay ng e-wheels. Para lalong maging hassle-free ang inyong biyahe, may dagdag pang payo ang airport management sa mga biyahero. Huwag tayo magdala ng mga bawal na mga bagay kamukha ng liquid and gels, sharp objects, at saka yung huli, yung pakatandaan natin yung bawal na magsabi ng bomb joke sa terminal at saka mismo sa aeroplano. Ang PNP, namahagi ng leaflets, nakasaad kung paano magiging mapayapa at matiwasay ang paggunita ng Semana Santa at bakasyon. Ito po, yung tips para maiwas krimen at sakuna sa Semana Santa at panahon ng bakasyon. Kalagay po rito yung kung iiwanan na walang bantay po ang bahay, kung bibiyahe at magdadala ng sariling sasakyan, kung gagamit ang pampublikong sasakyan, at kung nasa loob po ng simbahan, nasa mga beach resort at iba pa po. May nakapwesto ring medical station sa entrada ng paliparan. May help desk din ng Civil Aeronautics Board sakaling may maantalang biyahe. Nasasado sa passenger bill sa Brighton ang mga pribilehyo at anumang karapatan ng mga pasahero kung nagkaroon ng delay up to from 2 hours, I think, up to 4 hours leading to cancellation. Nakasad doon kung anong pwede ibigay ng mga airline sa mga pasahero kung kasalanan ng airline. Mel, sa buong maghapon, 2 flight na papuntang Katiklan dito sa Terminal 3 ang nakansela dahil yan sa operational requirements ng eroplano. Pero tiniyak naman ng pamunuan ng NAIA 3 na inasikaso na ng airline company ang mga pasaherong hindi natuloy ang flight. Kumpara naman kaninang umaga, halos kakaunti na nga lang ang dating ng mga pasahero ngayong gabi. Hanggang alas 11 mamayang gabi ang flight dito sa Terminal 3 na papuntang Davao. Sakali namang may gustong isangkuni, wag daw mag-atubiling tumawag sa DOTC Action Center 7890. Ulitin lang natin, lang number, DOTC Action Center 7890. At yan muna ang latest mula pa rin dito sa NAIA Terminal 3. Balik sa'yo, Mel. Julius, salamat naman sa mga tip nila, no? Pero ano ba, nagdagdag ba dyan ang airport at security personnel? Alam ko talagang dadagsa talaga yan, ano? Pero ano yung mga hakbang na ginawa naman sa airport para maibsan naman, yung tagal ng oras ng paghihintay, Julius? Naku, actually, Mel, ang payo talaga ng pamunuan ng paliparan nga sa mga pasahero agahan yung dating nila dito sa airport dahil nga yun daw clogging pa lang ng passengers papunta dito sa airport talagang mabigat na ang daloy ng trapiko. Kaya sinasabi nga kung domestic flight daw ang inyong pupuntahan 2 hours advance at kung international flight naman 3 hours advance, Mel. Naku, kung minsan Diyos sa labas mo yan, sa likuran mo yan, ang pila ng tao sang katutak. Yun na ibig sabihin meron ba silang ginawang ibang mga, alam mo na, pamamaraan para hindi naman ganun kahirap? Actually, Mel, kanina binabanggit din ng pamunuan ng airport na binuksan daw nila yung lahat ng kanilang thermal scanner para nang sa gayon na hindi magkaroon ng build-up ng mga passengers na may dala-dala nga kanilang mga bagahe para ipacheck kung ito mga pwedeng maipasok doon sa aeroplano, Mel. Ayun, maganda. Maraming salamat sa iyo, Julius Segovia.